Makinig po tayo kay NBI Director Matibag. Po, pakinggan po natin siya kung anong masasabi niya sa 2019 SEA Games. No? Dahil iimbestigahan nga po yun. Ano man yung ma-discovery doon, karapatan nating malaman na mga taong bayan. Kasi hindi natin pwedeng itago yan. Hindi natin pwedeng itago ito. Kaya makinig tayo. Makinig tayo kay Director Matibag. I-intro na kagad natin itong si Attorney Melvin Chicago Matibag, ang Director ng NBI. Director, wag kang mapipikon, ha? Magandang morning, Director Matibag, si Kataling po at saka si Ka Jerry. Magandang umaga po, Atty. at Ka Jerry, sa lahat po ng tumatangkilik sa inyong programang Dos por Dos. Magandang umaga. At Atty. Hindi po ako yung figure. May kilala po ako pero hindi po ako yun. Marami na. May mga nagtatampo daw sa inyo, wala na raw tuloy silang mapuntahan. Okay, po kami pinapantayan dahil may balita po kami na lumipat lang. Lumipat. Gano'n naman yun. Monitor po namin. Clue. Saan ba lugar ba yan? Quezon City o Ortigas o saan po yan? Wala, nabanggit ko na po. Nabanggit ko na. Parang alam ko na nga. Napagkukwentuhan na ng mga ilang mga kakilala natin. Director, una-una, naging paksa kayo kahapon, ha? Kahit ganyan kayo kasikat. Hindi pa kayo ang nakasalang, pero kayo na ang pinag-uusapan. Dapat inayos niyo yung kwelyo niyo. Tingnan na, wala pa ako dyan. Kung bata ka rin po ako kung bakit naman gano'n. Kasi respectfully requested the prosecution na kung maaari po sana paagagin ng aking pagtistigo para mapuntahan ko po yung parehas na kaganapan. Yun pa man po, ang priority doon sa dalawang event na yun, yung po aking pagtistigo sa impeachment court. Kaya po, sabi ko nga po, paagagin po sana kung maaari dahil ng pagkakalam ko, was informed, ako ay nakatakbong tumistigo dito sa pangatlong linggo o sa 21, 22. So, iniigas ko po sana na baka pwedeng naisimot ako na mapaalas ko sa linggo. Hindi po sana, tapos bukas, tapos sa ganun. Kasi, alam ko naman po na hindi naman po matatapos ng isang araw yung aking pagtistigo dahil kaya po ako, nakita nyo, yung cross-examination, hindi pa nga po tapos. Meron lang po sana akong dadaloan na isang importanteng event dito sa bangko na kami po na regional skills camp po, yung mga ganyan po na makakapulo po na malaki sa ating bansa. Bakit po? Yung po maalala niyo po, kalis na po natin sa babies yung sa money laundering. Yes. Yung PF po, yung financial sa France. Of course, po, yung PF po. So, consistent po yan, yung pagdala ko po ron, sa point, dahil next year po, we will be again subjected to audit kung mananatili po tayo out of the list. Sa mga, kaya importante rin. Apo, pero po, pwede ko magpadala ng aking deputy, na mentioned by Senator Alan. Yun naman na po yung plano ko, magpapadala sana ako ng deputy. Actually, nakalista na nga po doon, magdadalo talaga. But I received communication from the director of FBI himself na gusto po akong makaharap on a side meeting. And that is a very opportunity for an FBI director na magkaroon po ng side meeting sa FBI. Sino ba yung FBI director? Sino ba yung FBI director na yan? Hospital po. Ano pangalan na? Hospital po. Hospital. Siya mismo ang nag-request siya po ang nag-request mismo na umattend kayo para makausap niya kayo? Yung po kanyang yung po kanyang representative dito, yung national officer po. Kasi po, ganito po yan may pangyayari po kasi hindi naman natin ibinalita. One of the 10 most wanted US, yung number 2 wanted po, si Eric Kimball, na nakita niyo po sa news, he was extradited
matagal na pong gustong makuha ng FBI, natulungan po natin ang FBI. Sa mabilis na pamamaraan, akala po nila it will take weeks or a month before matulungan natin. Pero nag-coordinate po sila sa akin ng Monday, on Thursday napadala na po natin. Contrary to their belief na maaari magdala. So, patunayan, pinadalan pa po ako ng commendation letter ni Director Cash Patel na tulad ko sa akin. At noong bago ang password ito, during the celebration ng Independence Day nila, I was invited. Napag-usapan pa po namin yung password dito. So, medyo kaya po nakapag-desisyon sana ako na pumunta ng 21-22 dahil yun po yung invitation sana na maaari kaming on the side makapag-usap sana ng director. Nagpapalakas pala sa inyo yung FBI director eh. Pero po kami mga importanteng bagay na pag-uusapan. Yes. Talaga po yesterday, another was wanted sa kanila for financial staff of $2.8 million to the US. Na Pilipino siya, Yung babae? Yung ba yun? Hindi po. Iba pa yan. Nakita ko nga yun. Ang dahil pala niya, ano? Nag-surrender po sa akin and it turn over to them. So, maganda po kasi yung ating pakikipag-ugnayan, ang hindi pakikipag-ugnayan. At ito mga counterparts, not in the US, but other mga hindi lang po natin ginagawa pero tuloy-tuloy po natin yung ginagawa mula pa po tayo nagsimula sa NBI po. Ang ibinigay mo yatang petsa sa inyo dahil ang request nyo ay mapaaga ay sa Lunes, 20. Ganun mo ba? Ako talaga ako ng ambente. Yung third week pa talagang nandun po. Ang request ko po sana on or before the 20th. Matapos sana yung 20th. Sana matapos ang 20. Dahil 21 yung event. 21 yung event. Presenta po sana ako today or tomorrow. It's almost certain na by Monday. Tapos na po siguro ako at mag-araw. Para Monday night, makaalis po ako. At okay, early morning po ng tubig. Kasi po, ito to, pag-store will start ng 20th. Sinasabi kong 21-22, aabunin ko po yun sa yung opportunity na sana po magkapag-meeting na po kami on the side. Baka naman pwedeng matapos ng 20, no? Kung 20 man kayo isasalang, Matapos ng 20. matapos ng 20. Ay, hindi. Kung 20 isasalang, baka hindi matapos. Ano? Dapat masimulan ng this week. Dapat talaga Wednesday na. Palagay ko po, dito tatapos. Although narinig ko naman po yung order na sinabi ni Senate President ni Senate President Wilson Kailan na matapos ng Lunes, tapos umalis ako, magaling ako. Ang iniisip ko po ngayon, baka ako po yung decision na mag-request na lang ako ng ibang araw para magkaharap ko kami. O kaya, Director, para win-win. Ano kaya kumpidahin nyo na lang si Director dito sa atit na ma-estima din. Makaranas naman siya ng Filipino hospitality. Actually, isa po sa plano ko yun na dumating. Actually, kung nilang liaison officer, sabi na, yung pinadala sa akin na letter of condition. Regular pa po, ang sabi nga is, there is the original signature or signature that hindi po yung inhibit, yung po yung term na ginamit sa akin. So, okay na naman po. Alam ko na gusto ko itong actual teaching track na dahil na tawag sa mga destino. So, yun po yung gagawin natin dito. Opo. At least klaro na yan na hindi nagpapabebe si Director Matibag. Nagtataka na nga kung bakit ang ginamit na term that I am dictating. Oo nga. Alam naman natin na yun ay request. I respectfully requesting the prosecution. Kasi ganito naman po yung hearing ang prosecution. Kinapli under the rules court na supplementary prosecution trial na sila pwede magkamag kung sino witness, kung sino. Kapatayan ko, ipakitibig ko na siya during the trial at bigla akong tinawag. Hindi ako, wala po akong reason
konsultahan tumanggi. Pero kung ganyan ho sila, Sinabi ko naman po, Ah. willingness and readiness to testify. willingness and readiness. Yun nga. Yung nga lamang po ay meron nga sa pamilya. Kaya nagtataka naman po ako, respectfully kay Senator Alex Peter Cayetano, bakit naman sasabihin na Nagdidikta kayo. po tayong, wala naman po tayong poder para magdita. Tayo po mga lingkod na yun, ay tayo po susunod sa mga. Last lang po ay I respect to the Senator and the judges and the impeachment. So, mahirap po yung kanilang ginagawa. And then the last thing that I want to do is makapagpabigat pa po sa gawain nila. Paano, mas malalong magiging exciting ito at parang teaser ito, Director, na yung pagharap ninyo. Alam Peter Cayetano, talagang inaabangan niya. Ako naman po, just a detailed commentary po. Kahit ako naman, ito naman po, lumabas ko sa pre-trial order that I will be one of the witnesses. So, palagi ko hindi rin naman po tama na sasabihin na hindi handa, hindi na pagandaan. Yun. Ano naman po yan, alam naman ko ano yung titistigo ko. So, at kung ano yung titistigo ko, doon naman po manggagaling yung mga tanong. sa akin. Yan lahat ng nandun po sa impeachment trial. Pati nga ng reporter eh. Yung tanong sa inyo ng reporter, depende kung ano yung titistigin. Ay, teka, hapon lang, ba't ho yung mga dokumento ang dami raw typo error. Yung iba nga, hindi nga typo error yun na yun eh. Parang Pero substantial eh. Department of Education, naging Department of Justice. Alam mo po, nangyayari po talaga yan. At ako mismo as a director, pag dumadaan sa akin yung papel, meron po ako mga napupunan ng kasi lalo na po yung mga sabi na templated po kasi yan na tatungin ka, Jerry eh. So minsan po, ang ginagawa, parang yung template na yun, mag-cut and paste po. So, minsan, overtime, inadvertently, ang nangyayari po, hindi pinapapalitan. Ayun. Hindi na pinadala ng sabihan na yun. Hindi na po lumalabas. Yung crime na nakalagay doon, yun na po yung lalabas. Hindi po na napagpasalan po. So, kung practical po, ang importante po itong tingnan natin, tama na pagbabago natin, is the substance of the document, the substance of the testimony. But of course, kung may pagkukulang at rin, dapat po talaga na makulangan. Nakita ko naman po yung mga typographical po rin. Sa akin po, halimbawa, yung tungkol po dun sa sinagpino ng UST, November 11, so dapat, dapat po sa case, mali yung pagpasok na, bakit na po nangyari na convicted, sinasundod. Pero, ito sa appeal oversight na was addressed dahil yung pala na po yung dito Sara, sumabit naman po yung Director, salamat po sa inyo. Thank you, Director. Magandang umaga po. At si pagka nakausap yung FBI Director, Si Kash Patel. Si Kash Patel, sabihin niyo, punta dito, pakainin natin ang Sisig. putong binyang. Salamat po, NBI Director Melvin Matibag. Thank you, sir. Makinig tayo kay Director Matibag na kung ano naman po. Pakikinig. Siyempre yung tao, ginagawa niya lang ang pagkuling niya. Kaya hindi dapat may intimidate yung mga senador gaya ni mga si Binoy, si Cayetano, at saka si Pia. Hindi dapat sila may intimidate kasi ginagawa lang naman ng NBI ng trabaho. Sila, intimidation pa. Hala naman binanggit na pangalan eh. Yun ang mahirap, wala naman binanggit na Cayetano. Bigla sila nagpuda ng kanang magpuda eh. Halata. Magkano kayo pinag-uusapan dito? Yung pinag-uusapan, ibig ko sabihin yun ay bulsa. Yun yun eh. Kasi pera ng taong bayan yan. Ako, taxpayer ako. Kaya gusto ko malaman. Kaya walang political dito. Walang color, political color dito. Katuwa na lang tayo. Okay?
Good afternoon, sir. Welcome back to StoryCon. Good afternoon, sir. Good afternoon, Director. Good afternoon po, Ma'am Ami. Good afternoon po, Ma'am Ami. Good afternoon po. Director, nakarelate po kayo sa parang sa atin ng China na makagay tayo yung mga unggoy. Ako. Talaga naghanap ng damay si Ronald. Kaya nga, boss eh. Pero narinig ko, hindi ka pa naglalas, papadala kitang kikiam dyan. Yan. Parang So, bakit tingin Mukhang merienda. Mukhang may hugot. Mukhang may hugot. Chinese sausage yun. Oo, hindi mo alam yun? hindi lang Chinese sausage. May history yung kikiam na ano. Oo. May ugnayan niya kay Ambassador of Jesus Christ. Teka, doon tayo pumunta. Sige. Sir, I'm sure you heard about the big brouhaha in the last 2 days. Actually, 2 days pala. yes, sir. Yung galit na galit ng mga kapatid na you appeared out to be targeting them, the minority, and in particular, the senators who may be grilling you by Monday or Tuesday? Tuesday. Alam niyo po, wala naman po problema sa akin kahit anong itanong sa abot ng ating kakayahan. Ikasagutin po natin yun. Ang hindi nagtataka ko po, bakit gagawin namin yung aming mandato na mag-iimbestiga? Eh, sasabihin na nananakot. Kasi parang parehas lang po nito, no? Kung wala naman palang pinatay, bakit tatakot? Diba? Yun yung sabi eh. Eh kung wala naman po palang ninakaw, bakit matatakot sa investigasyon? Diba? So, ang sa akin lang po, ngayong araw na to, inaral ko yung dokumento. Wala pong pangalan na ako nakita ron eh. Na pangalan niya. Doon sa pisko. Kaya nag-iisip ako, bakit siya nagagalit? Na-investigan yung pisko na wala naman sa dokumento sa kanya. Kaya lang po, kailangan niya ngayon magpaliwanag na bakit tumatayo siyang chairman na wala naman siya as board member dun sa korporasyon. Kasi hindi ka po pwede maging chairman ng isang korporasyon, whether it's an NGO or not, na hindi ka miyembro po, na hindi ka board member. Ito po yung DNS, nakita ko po, 2019 hanggang 2026. Never po nag-appeal yung pangalan. Yun po yung palaisipan na yun. Bakit nagagalit na wala Director Matibag, with all due respect, I think you know why, and it all boils down to the timing. You have to admit, medyo funny yung timing because we're in the middle of a high-stakes impeachment trial, and then you go and announce na you're looking into the 2019 SEA Games. Why now, 7 years after the fact? Well, ganun po yan eh. Ngayon po yung lumabas yung ebidensya ngayon eh. Hindi po na-imbestigahan. So ngayon po may investigasyon, pero hindi naman po yan dapat ang usapin yung timing eh. Ang usapin, kung hindi ka naman kasali rito, bakit ka mag-react na gano'n? At gagamitin mo pa doon sa impeachment court. Kasi po kung sinasabing ako nananakot, parang mas ako yata dapat yung patakot. Na huwag ko na gawin yung trabaho ko dahil ikaw mag-a-appeal ka rito. Nandito kami. Ano ba, Director, yung context niyan? Parang napanood ko yung ambush interview niyo. Tapos parang hindi yun yung agenda doon sa interview niyo. Hindi po yun. Ang agenda po namin ng interview, ganito. Galing po ko sa elevator. Paglabas ko ng elevator case, may mga media, ang inaantay po yung report namin sa Ateneo. Na isinabit po namin ng araw na yon. So yung sa Ateneo, tapos yung sa deworming, yung po sa deworming, tapos yung nahuli po namin na 30 plus na containers ng smuggled cigarette, yun po. Tapos, natanong ako, bukod po dyan, meron pa po ba yung mga kaso na bago, na imbestigahan, na tungkol. Hindi ko na, parang ganun yung pagkakataon. Ito, aminin ko po, Masong syndrome, na nung time na yun, kagagaling ko lang sa isang usapan na may binigay nga sa akin dokumento na tungkol po dyan sa SEA Games. Yan, nabanggit ko po yun. What was the Ganun document? po yung kari niya. Director, Hindi naman po sa malaking balita. Nung pinalabas nga po dun sa video, nakita nyo, Seminay pa yung naglabas eh. Hindi siya malaking balita na kung hindi siya nagsalita, nag-react, hindi nga po magkakaroon ng ganitong coverage eh. Pero nga sir, sabi nga ninyo, doon nagkaroon ng coverage, opo. yes sir, pero sabi nga po ninyo, may mga detalye ngayon lamang lumabas. In particular, may dokumentong ngayon lang ninyo nakita. In particular, ano po itong bagong development na ito that comes in 7 years after the fact?
Well, ganito po, lumalabas yan, inimbestigahan ng Blue Ribbon yan, hindi po natuloy. Of course, in first instance, sinasabi, pinahinto. Yung panahon pa po ni Senator. So ngayon, honestly, kahit po, ano yun sa ano po ba, forensic lang na pumasok telepono, sa mga text sa telepono, pati mga player, nag-text rin ngayon. Nagsasabi nila, kinikwento yung experience nila na delay, yung mga airplane tickets, tapos yung kung designer ng Caldero, hindi pa nabayaran, mga ganun po. So, those things should be validated. Hindi naman po natin sinasabing siya, gabi kasalanan na siya, gumawa ng kasalanan. Ang nag-imbestiga pa niya, pinatawag kayo, hindi naman ibig sabihin, ikaw yung may kasalanan na agad. Gusto mo magkaroon ng kalinawan nga po, pag-uusap. Pinanatan din ni Alan Peter si Secretary Vince Tison in relation dyan. Sinagot naman ni Secretary Vince Tison na na-settle na yung kaso na yan sa ombudsman. Kasama ba siya sa iniimbestigahan nyo, Director? Well, I received a copy ng decision, the 70-page decision na kinasuhan ng Citizens Crime Watch si Secretary Vince, who's then the chairman, na the joint resolution dismissing the case against him. Magkaiba po kasi yan, yung meeting po doon sa construction, ito yung sa may corporation na gawa. Yun naman po sa PISCO, NGO na tinayo, nagtayo ng NGO, para sila po yung parang organizing committee yun sa SIGIS, para sila paalang sa program, mga athlete, uniforms, pagkain, yung pong accommodation, tickets, bus, lahat po yan. Yun po pumasok yan. NGO yun. So, i-revisit niyo ba yan? I-revisit niyo? Kasi sinabi na ni Ombudsman Remulla kanina, he will look into it again. Kasi ang nag-dismiss na si Samuel Martirez And it was dismissed in December 2021 at the height of the COVID lockdowns. Hindi na namin alam na na-dismiss na That's against Vince Dizon And then he made Vince Dizon the testing char for COVID. Tapos sinabi rin ni, this is President Duterte Tapos sabi ni President Duterte, wala naman daw kasalanan si Alan Peter Cayetano. Na at that time na nagpirmahan ng kontrata na si Vince ang pumirma, si Alan noon was the Foreign Affairs Secretary. So titingnan niyo ba, si Secretary Remulla sinabi na niya, he will revisit that dismissal by the Ombudsman. Oo, kayo po, titingnan niyo din ba? Saka hindi ba kayo magkakapatong-patong yung investigasyon niyo dahil sinabi na ni Ombudsman Remulla, titingnan din daw niya ulit. Well, paparas po kami may mandato to do it and whatever naman po kasi yung nagiging result ng investigation ng NBI, that will be a referral. At the end of the day, it will be processed by the prosecution. At this case, Ombudsman po yan. So, we can be directed to Sakbitar, no? It can be directed po to Sabili. Kasi under our Republic Act 10867 po yung aming pumbat as mandate, we can do a multi-pronged investigation or an investigation by somebody who's a complainant or if it's the instructed to us by the DOJ or by the Ombudsman. Pero hindi naman po magkakonsult yan. More so, it will probably complement po kung ano po yung gagawin natin. So kung sakasakaling si Alan Peter masama, kasi naging siya, I think July 2019 natapos yung construction around October. Malaki nang natapos dun sa construction nung pumasok siya. Pumalit lang siya dun sa dating POC chair. Magkakita nga po yan, Ma'am Ami. Magkakita nga po yan. So ano yung punto kung sakasakaling pumasok si Alan Peter, ano yung magiging punto ng investigasyon covering him? Kasi naging speaker siya nun Siguro, Director, summarize lang ano ba yung usapin dyan, halimbawa sa PISCO. Dahil pansya para sa NGO para sa NGO Ano yung crux na issue? Tama po. Parang yung NGO, it was incorporated or registered with the SEC for the party purpose. Ang pangalan pa lang na Philippine Sea Games Organizing Committee. So yun yung function nila. Sila po yung organizers kan. So they took care of the allowance, yung pong mga pamasahe, yung air ticket, pagkain, uniform,
rental ng mga kung saan po yung events. So, sa foundation po, board of trustees yan. Di ba nga yan? So, meron pong pera na pumasok dyan na pera ng gobyerno. Anong ibig sabihin po? Pag may pumasok na pera galing sa gobyerno, that is subject to liquidation. Subject to audit po yan. Pero since 2019 hanggang ngayon, wala naman po nangyaring liquidation. Wala pong audit na nangyari. Napakalaki po ng pera pumasok. Ngayon, ang sinasabi ko nga po, we are measuring yung pong record 2.2 billion na napasok. Ano po? Tapos, kailan siya binayad? May report po. Kailan siya pumasok? Exactly. Yung 2.2 billion? Pumasok po yan, nung na-incorporate na yan. Na-incorporate na po yung PISOC before the start of the CJ's mismo. So, pag may pera po pumasok, government money, that is always subject to a co-audit. So, may submissions po. We are not speaking pa ng mga na ano po nila, mga donations na pumasok. So, ang ano kasi rito, ang medyo question na is, nagtayuan ng organizing committee sa foundation, tapos government funds may pumasok, tapos it's a government sponsored event din. So, bakit may private entity na umawak ng pera? So, yun po yung papel ng gusto. Ano po ito? Foundation, ano po, kung naalala niyo Hanggang dito na muna yung video, ano? Mahaba na yung paliwanag ni Director Matibag tungkol dito. Maganda yan, malaman ng taong bayan. Kasi siyempre tayo nga mga mahihirap eh. Kahit yung kunduling, masakit sa atin yan na mawala sa atin. Di po ba ganon? Sana kung milyon lang. Hindi, bilyon na pinag-uusapan. 10 billion.